hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi rin sila maniniwala. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na nakabihis ng maraming damit at pinong linin at parang piyesta ang kanyang buhay sa araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nanganganlang Lazaro. Tadtad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin naman ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para paginhawahin ang aking dila dahil luba akong naghihirap sa lagablab na ito. Sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong tinanggap mo sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ay nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawak na kabundukang di matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya't hindi makatatawid ang mga gustong pumunta diyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Sumagot ang mayaman, Kaya pinapakiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Kung nasaan naroon ang 5 kong kapatid para balaan sila, upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Sumagot si Abraham, nasa kanila si Moises at mga propeta. Nakinig sa mga ito. Sinabi niya, hindi gayon, Amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pumunta sa kanila, magsisisi sila. Sinabi ni Abraham, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi pa rin sila maniniwala. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng Ebanghelyong ito. Ito ay may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay at ang buhay natin sa kabilang buhay.
talagang may katarungan ang Diyos. Hindi nga pare-parehas ang natatanggap ng bawat isa sa atin. May lumaki ng kaginawahan at may lumaki ng pagdurusa. Dahil dito, may nagsasabi na life is unfair. Tayong mga Kristiyano ay nagkakaroon ng positibong pananaw sa mundo at naniniwala na God is just. May katarungan ang Diyos at mayroon din siyang magandang plano para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya maganda ang matututunan natin sa talinhagang ito na maganda nating matutunan at matularan. Ang mayaman at pulubi. Una, kung ikaw ay nabibilang sa tinatawag na mayaman, pasalamatan natin ang Diyos na siya ang bukal ng lahat ng pagpapala. Maging ito'y espiritual o material, at palagi nawa nating ibahagi ang mga kaloob na ito sa iba. Kaya ang yaman ay ibinabahagi kung hindi sinasarili. Ikalawa, ang pagpunta sa impyerno ng mayaman ay dahil sa kanyang yaman, kundi naging bulag siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Nabulag dahil ang sarili lang niya ang kanyang iniisip. Pangalawa, kung sa tingin natin tayo'y kapos o hirap sa buhay, ingatan ang puso na huwag magtanim ng sama ng loob, inggit o galit sa kapwa. Hindi dinala sa langit si Lazaro nang dahil siya'y dukha, kundi dahil walang kadustaan o puot sa kanyang puso. Hindi galit ang nanatili kay Lazaro, kundi tanggap niya ang kanyang kahirapan at naniniwala siya sa biyaya ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y nakapulot tayo ng aral sa Ebanghelyong ito. God bless po and have a nice day.